ng Kongreso. Yan ay kasunod ng pagbubukas kanina ng alas 3 ng hapon ng huling 2 linggong sesyon sa ilalim yan ng 19th Congress. Hindi pa man halos umiinit yung mga agenda ay unang tinalakay yung kaso ng pagpapaliban sa nakatakdang impeachment o yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naghain ng manifestasyon si Senator Francis Tolentino at pinakosyon niya ang pagkakadelay ng proceedings. Sabi ni Tolentino, may tuturing daw na functionally dismiss ang impeachment case kapag hindi yan natapos hanggang sa June 30. Sabi ng senador, hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment dahil yan sa kawalan ng constitutional authority. Ang sabi ng senador, 170 days na nakalipas mula nang matanggap ng Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara, pero ang impeachment process ay magsisimula pa lang sa June 11. Iginit naman, kinontra naman ni Senador Risa Ontiveros ang pahayag ni Tolentino. Sabi ng senador, sa ilalim ng 1987 Constitution, inaatasan ng Senado na ipagpatuloy ng walang pagkakaantala ang nasimulang impeachment process. Malinaw niya sa ilang naging ruling ng Korte Suprema na impeachment ay isang non-legislative function ng Senado, kaya hindi ito maapektuhan kahit pa matapos na ang 19th Congress at pumasok pa ang susunod na Kongreso. Nagdesisyon ang Senado na sa June 11 tuloy ang pagbasa ng articles of impeachment. Sa huling araw ng sesyon na rin isasagawa yung kanilang pag-convene bilang impeachment court at panunumpa ng mga senador bilang mga senator judges. Balik sa inyo, Jen, at Sir Ben. Pero paano, Ben, kung questionin ng mga bagong miyembro ng 20 Congress? Kasi may karapatan sila bilang di ba? Bilang miyembro ng ika-20 Kongreso, di ba? Kahit sila daw, Jen, pwedeng maghain ng motion at questionin yung anumang proseso na tatalakayin sa plenary. Ang anumang issue daw, kung ito ay divisive, yan ay pagbobotohan ng lahat ng miyembro. So sa bandang huli, ang magiging kayarian yan, numbers game pa rin, magbobotohan pa rin, kung tatanggapin ba ng 20th Congress ang impeachment ni VP Inday, tama? Tama din. Ganun yung mangyayari sa magiging proseso ng pag-legislative sa Senado. Ayun. So akala ko kanina parang may assurance na, no? Kahit questionin, parang sinisiguro na talagang lalaktaw mula 20, mula 19 ay talagang papasok na sa 20th Congress. So magiging usapan sa 20th Congress kung tatanggapin ba nila o hindi. Ganon. Ang assurance lang na tinitiyak ni SP Chief, magtatalakay ng 19th Congress, masisimulan yung pagtalakay. Pero ang hindi niya sigurado, yung kung matutuloy yung impeachment trial under ng 20th Congress. Ayun. Ay, check naman yun. Hindi. Ang nakikita natin dito is, pagbobotohan ba nitong present Congress kung itutuloy yan papuntang 20 o ipatutuloy na lang nila papuntang 20 at hahayaan yung 20th Congress ang magbobotohan kung tatalakayin nila o hindi? Wala daw silang karapatan na diktahan yung susunod na Kongreso dahil kahit pa mag-desisyon sila ngayon, kung hindi yan papaboran ng mga bagong miyembro ng Senado, mapapaliwala yung kanila naging hakbang o ruling dito sa 19th Congress. So they're leaving the decision to the next Congress. Yeah. Yun na talaga. Malinaw na yan. So magiging numbers game na talaga yan. Numbers game na talaga. Yeah. Kung sa inyong pagtaya, Ben, alam mo, siyempre nagtatanungan kayo dyan, no? Pagpasok ng 20th Congress, kung pag-uusapan ni Duterte at administrasyon, ano mas maraming numero? Hindi natin matiyak, Jen, pero kung yung Duterte block na tinatawag, meron na silang itinuturing na solid vote. Bibilangin natin si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Senator Bongo, si Senator elect Rodante Marcoleta, si Senator Robin Padilla, at si Senator Amy Marcos na tumakbo ng independent pero napabilang siya sa Duterte block. Yung kanilang mga kaalyado, hindi na natin tiyak kasi si Senator-elect Camille Villar tumakbo sa alyansa
pero inendorso siya ni Vice President Sara Duterte. Oo. Sa Senado, may kapatid siya, si Senator Mark Villar, na incumbent. So, ito na yung din kung bumoto man sila in favor. Si Senator Alan Peter Cayetano, nagsasalita din siya tungkol sa impeachment na siya yung dating katandem ni dating Pangulong Duterte. President sa Bunya. Na, meron din siyang kapatid na nanalo, si Senator Pia Cayetano. Hindi natin alam din yung magiging laro itong mga senador, pero ang sinasabi kasi nila, sila ay magiging independent at sila ay 24 different animals. Tama. Well, abangan natin. So, magkakaalaman yan pagpasok ng after ng SONA. Yan din yun. After ng SONA. At pero teka lang, may natitira pa palang mga nakapaloob dun sa LEDA, di ba? May hahabol pa ba sa dalawang linggong pagdirig? Men? Yan daw yung unang nila, yan yung kanilang agenda, kaya iniurong yung date ditong pagbabasa ng articles of impeachment. Kasi daw, kung ngayon nila, o bukas, yung nakatakda sana, kung bukas gagawin, baka maubos na yung oras nila kasi puro debate na lang sila about impeachment. Tama. Sabi ni SP Chief, meron silang tinatawag na 3-day rule. Kailangan, yung nakapasalimbawa ngayon sa second reading, kailangan 3 araw na session base, yung palipasin, bago mo yan aprobahan sa third at final reading. So, kung ngayong linggo, busy na sila sa impeachment, sa susunod na linggo pa lang sasarang yung mga priority bills, baka hindi na lang lumusok. Ayan. Okay, Ben. Thank you very much.